Alright, so welcome back guys sa aking channel. At for this video, magkakandak nga pala tayo ng in-depth review ng music video ng SB19 Dungka. Trending na trending to actually. So, na-review na natin to, our reaction lang pala nung simula. But ngayon, ang gagawin natin is, we were going to explain yung mga bagay-bagay doon sa music video, no? Dahil ang daming message na nakapaloob sa bawat clips ng music video nila, and I'm going to explain that. It is in my own opinion lamang, no? So base lamang to sa aking sariling opinion, at pwede akong magkamali and pwede rin naman tama yung aking explanation, but I hope magustuhan ninyo itong in-depth review natin. By the way, bago tayo magsimula, shoutouts nga pala muna sa mga bago nating subscribers. Napakadami nating subscribers actually. Biro lang. Pero maraming salamat dahil na umaabot sa ibang bansa. May mga nagko-comment na galing pa silang Switzerland and yung iba sa ibang country. Maraming salamat at nagugustuhan nyo yung mga pinopost natin. So, we'll be having more videos to come, hopefully, no? Maraming salamat sa pag-subscribe nyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, kung napapanood nyo man to ngayon, pahit naman ng subscribe button and notification bell para sa mga upcoming videos natin na i-upload. Alright, so let's go. Huwag na natin patagalin pa at panoorin na natin to. Alright. Okay, so first off, grabe nag-take off yung microphone natin, no? Reaction. So dito sa scenario na to, pagpasok pa lang nila, pinakita na kagad yung tatlo, no? Si Ken, Pablo, and si Stel. And as you can see, itong tatlo na to is busy sa kanilang mga craft, no? And it symbolizes actually on how they started as an SB19. Just for me, no, dun sa story nila, meron silang iba't ibang expertise. Katulad ni Stel dito sa scene na to, his writing, if I'm not mistaken, nandun siya sa microphone, no, and yung headphones. Alam naman natin kung gaano kagaling kumanta itong si Stel. And yun talaga yung expertise niya, yung voice niya. And then, right now, nakikita natin si Pablo, no, may kinakalikot yung bala ng cassette. And it's actually the Filipino culture as well, no. By the way, ang daming pinakita dito sa mga clips na to patungkol sa Filipino culture, no. Nakaka-proud panoorin actually. So, iisa-isahin natin yan. And going back, yung ginagawa dito ni Pablo, nagkakalikot siya ng yung bala ng cassette tape. Ginagawa natin yan kapag nagre-rewind tayo, no, sa mga nakaabot na gumamit ng ganitong cassette recording. Yung yan, ganito, no. Binabalahan niya nung hawak ni Pablo, and kung gusto mong i-rewind, kung wala kang rewinder, walang rewinder yung cassette mo, mano-mano siya. It's either ballpen or lapis, pencil. Yun yung ipang-iikot dun sa sa bala mismo. And yan din mismo yung ginagamit na recording equipment before actually. So yun yung makikita natin yung craft ni Pablo sa part na yan. And then sa likod, si Ken is doing his own artistry, no, mahilig sa art to si Ken. And I believe yung ginagawa niya is nagpe-paint siya ng damit. I'm not sure if it's a t-shirt, no, pero pipinturahan niya yon. Yan. So nagpe-paint siya ng t-shirt diyan. So alam natin mahilig talaga sa clothing. May clothing line to si Ken, 'di ba? At mahilig talaga siya sa mga damit, no? Let's go. And then ito sa scenario na to, sa part na to, si Josh, para siyang nagsilbing lookout, no? And alam naman natin sa story ng SB19 kung paano naging malaking part si Josh para mabuo talaga yung SB19. Nandiyan siya yung naging way para mabuo yung 5, no? Siya yung
introduce kay Ken na merong ganitong grupo, ganyan-ganyan. Baka gusto mo sumali. So, siya yung naging scout kumbaga. So, dito sa part na to, since buo na sila, siya na ngayon yung parang naging lookout sa SB19. And then right now, makikita natin si Justin na nagpapaskill ng kanilang posters, no? It's symbolize kung paano nila pinopromote yung SB19, no? And yung kanilang sigaw sa pamamagitan ng mga nakasulat diyan sa posters na yan. And then, tinatapalan din niya, no, yung mukha ng politicians, no? So, in Filipino culture, alam naman natin na kapag ka-election, nagkakandak ng mga campaign or nagke-create ng campaign materials yung mga kumakandidato. So, it is familiar sa atin, no, kung bakit may mga ganitong posters at kung bakit din ginagawa ni Justin ito, that's to promote something, no, yung pinaka-advocacy ng partido nyo and sa kanila yung advocacy nila as SB19. Okay, let's go. And then may nagputol na kuryente. Ito si Ghost Striker, pinakaunang lumabas na social media influencer, no. Kilala to si Ghost Striker as streamer, no, ng Mobile Legends. Kung mapapanood niyo yung mga content niya before, it's entertaining din. And sa mga gamer, no, makaka-relate sila dun. In this scenario, makita natin yung mais and yung crab. So, not really sure if it's pertaining to something about crab mentality. So, let's go. And then the bento, dun sa Gento, no, marami yung dilagay nila rito na nagmula pa sa iba't ibang mga kanta nila. No? Okay. The Moon from Moonlight. And the Golden Retriever dun din sa Gento. No? Nandun din yung, may Golden Retriever din dun actually. So, itong part na to, gustong gusto ko to eh. Yan, ito. I like this part because may kita natin sa mga streets na dito, no, sa atin, sa mga bawat kalsada, hindi naman bawat kalsada, karamihan sa mga kalsada ay merong basketball court, no, na gawa-gawa lang. Minsan, ambagan pa yung mga magkakapit-bahay para bumuo ng ganitong court. And then, makikita natin sa gilid, merong sari-sari store, which is a typical setup, no, sa kultura natin na minsan nagpupustahan pa yan, no. Kakandak pa yan sila ng pustahan at minsan yung pustahan, 1 litrong soft drinks, no, ambag-ambag yung 5v5 players kasi yun. So, kung sino yung matalo, sila yung bibili ng Coke or soft drinks para sa kalabang nanalo. So, personally, na-experience ko yan. So, kaya tuwa ako sa part na to actually. Let's go. And ito, napakagaling. So, I really appreciate this clip actually because yung magtataho, alam naman natin na lagi, no, hindi naman lagi, madalas, yung mga magtataho nakatambay talaga sa kanto, minsan sa terminal katulad nito, or I'm not sure if this is a terminal. May kita natin yan sa mga terminal ng tricycle, no, nandun yung magtataho para sa mga pumapasok ng maaga. Yun na minsan yung nagiging breakfast nila, no. Bukod sa mura, masarap pa, no. And ako gustong-gusto ko talaga yung taho, no. Kaya natutuwa ako dito dahil makikita natin ito madalas sa pang-araw-araw na pamumuhay natin bilang mga Pilipino. And this one, napaka-creative nito. Itong part na to na may stalls, na makikita rin natin sa Kalakal, yung stall doon. Kalakal is something about that they are selling, no? Pinapakita nila doon yung craft nila sa lahat ng mga songs nila na ibinibenta or nire-release, no? And in this specific clip,
pinapakita dito yung mga gulay, carrots, kalabasa, saging, at may mga prutas dun sa dulo. Pinapakita dito na nutritious yung binebenta. And same with SB19, no? Hindi sila nagre-release ng mga songs na walang kapupulutan na aral or lessons na pwede mong may apply, no, sa buhay mo and maging inspiration para sa ating mga listeners, no? So, ganun ka nutritious yung binibigay nilang mga craft. Talagang yung binubuo nilang mga songs, no? It is not just for ear candy lang na masarap lang sa pandinig at masarap lang pakinggan. Pag hinimay mo yung mga lyrics ng mga kanta nila, talagang may kapupulutan na aral, no? So, nutritious. Nutritious yung mga binibenta nila. Let's go. Yung Zumba, alam naman natin na nagiging parte na ng kulturang Pinoy yung Zumba, yung mga momshies natin dyan, no, na mahilig mag-Zumba, mga gusto nilang improve yung physical wellness nila, no. So, usong-uso sa atin yan ngayon, no, napapanahon. And yun yung mga nanay, no, na SB19. SB19 moms, yan, sila yun. Yo, let's go. Sorbetes at sikat na sikat yan kapag summer, no? Sarap kainin yan. Dirty ice cream sa iba tawagan, sa iba naman sorbetes. Okay. So sa part na to, yung pag-start nung verse, no, yung unang linya, pinakita sa clip na to na after mag-brown out, mawalan ng kuryente, lumabas ngayon sila, may dala-dala silang mga cables. I'm not sure if it's mission nila to repair yung electricity. But my insights in here is this cable actually symbolizes connection or network sa pagiging artist, no, as SB19. And makikita natin, alam naman natin sa journey nila na sila pa lang yun noon yung nag-i-introduce doon sa craft na ino-offer nila sa mga tao, and yung connection na yun ay maliit pa lamang yung naaabot, no? And yung network na yun actually maliit pa lamang yung naaabot. So makikita natin na kung paano sila naging matyaga dun sa journey nila. Tulad na lang nung senaryo na to, si Pablo and Stel, buhat-buhat nila yung mga cables, no? And then sa part na to, si Justin, it's still about promoting. May hawak siyang megaphone. And yung flag, yan, yung flag, ito sa Watt, no? Makikita natin yung flag na to sa Watt. Yung mga kanta na yun, no? Or yung mga objects na nilalagay nila rito from other songs, may mga iba't ibang kahulugan yun na akma sa music video na to, kung kaya sinasama nila yung mga part na yun, no? Kasi lahat yun ay part ng journey nila. Alright. Okay, so dito nakita natin na marami ng tao yung tumutulong sa kanila, no? It is a form of bayanihan na rin, no? Common sa ating mga Pilipino na kapag yung kapitbahay natin may aberya, tinutulungan natin yan, no? At likas sa ating mga Pilipino na maging matulungin. At alam naman natin yung mga ganun is talagang nakikita natin sa araw-araw nating buhay, no? Kaya napakaganda nung pinakita dito ng music video na ito na sama-sama na silang nagbubuhat ng cable. And when it comes to what I mentioned before about the network, kumakalat na ngayon yung influence nila. So marami na ngayon yung
nare-reach, no, ng SB19 as a boy group, no, na P-pop group. So let's go, continue natin. Ayan si boxing. Naalala ko dati, grabe kapag may boxing, may laban si Pacquiao. Talagang walang tao sa labas. Lahat nakatutok sa television. Ganito pa yung TV namin, as in may picture tube pa. I'm not sure if same brand, but as in kamukhang kamukha ng TV na nandito. No, ganyan yung pinapanooran namin noon dati. And paglaban ni Pacquiao, talagang sarado lahat. Ganyan. Pati yung mga tindahan, sarado. Yung mga pila sa terminal kumukonte dahil nandun sa bahay nanonood ng laban ni Pacquiao. As in, parang holiday season, no? Kapag laban ni Pacquiao dati. Okay, let's go. Queen Yasmin, isa sa mga comedian, no? Galing din to, nakakatawa yung mga content niya. Isa sa mga influencer din sa social media, no? Galing. And si Malu Piton. Yung setup nila Malu Piton, parang yung mga tambay sa tindahan, no? Talagang typical Filipino talaga. Yung makikita natin dito na mga kalalakihan mostly nakatambay sa tapat ng tindahan, magme-merienda yan, no? Or minsan may serbesa, gano'n, 'di ba? Normal talaga 'yon. Si Malu Piton pala yung ano, no? Grabe to. Ang galing talaga nito magpatawa. Isa sa mga komedyante ngayon sa social media. Napakalupit, talagang lap trip. Pinapanood ko rin yung mga videos niya, talagang nakakapagbigay din siya ng ngiti, no, sa mga tao. Let's go. Ito naman, I'm not sure, pero relate kasi ako dito eh. Para siyang nag-cutting yata, nag-cut class, hindi pumasok. And then, kasama niya yung kaibigan niya, naglaro lang sila ng mobile games. So, nakita siya ng nanay niya at pinauwi. May bit na hanger. And naalala ko, nung bata ako, hanger din pinagpapalo sa akin ng nanay ko. No? Talagang wasak-wasak, mauubos na yung hanger sa akin actually. Pati walis ting-ting, nagkakanda, putol-putol. No? Okay, let's go. So ito, kanina, sila-sila lang yung nagpo-promote at yung cable, sila-sila lang din nagbibitbit, no? Sariling sikap, kumbaga. Ngayon, marami na yung kasama nilang nagbibitbit dito. Ibig sabihin, lumawak na yung kanilang connections, no? Ito naman yung mga sabongero, no? Ang dami din talagang mga sabongero dito sa Pilipinas, no? Nagiging hobby ng iba or minsan palipas oras ng iba. And yung mga ganyan na setup or setting, talpakan na yan eh, no? Kasi naging online na yung sabong, 'di ba? So nag-evolve na rin siya. Pero yung next clip na pinapanood, si Ken, yung chicken banana ni Ken. Alam naman natin na mahilig talaga sa chicken si Ken, no? Lupit. Ito favorite part, no? Yung setup nila parang flip top, no? Alam naman natin yung flip top, talagang sobrang ingay niyan pagdating sa hip hop industry, no, sa mga rappers. Ngayon sa scene na to, andito si Smaglas and si Shay. Etong dalawang to ay tinatawag na Team SS sa flip top, no? SS stands for Smaglas and Shay. Sila yung nag-champion sa 2x2 at kalaban nila doon si Abra and si Looney. So, tinalo nila yon, sila ngayon yung nag-champion sa 2x2. And mga idol ko tong mga to, lalong-lalo na si Smaglas, napakalupit na ito. Mag-ingay tayong lahat para sa SB! Ano naman? Wag na yan! And also, yung setup na to, sa story, si Ghost Striker dito yung antagonist, no? So, sa setup na to, SB19 versus the antagonist, no? Kaibigan! Pakinggan naman natin ngayon, 1 minuto para sa SB! Si Dito ba
basta-basta gusto di mo kaya, oy. Itik sa bunga puno ng iba nagdadapog ka. Napaka, di na nabayaan niya, subok pa. Kapag ako na, nagpakawala, baka ikaw pa ang paghahanapin nila. Grabe, lupit. Ang ganda ng ano na yun, ng clip na yun. Kaya paborito ko siya. Grabe yung mga binitawang linya nila doon. Kapag ako na, nagpakawala, baka ikaw pa ang paghahanapin nila. Okay, sa part na to, makikita natin yung mga tao na nagbubuhat na ng mga speakers. Sama-sama silang nagbubuhat at pinagpapatong-patong nila yung mga malalaking speakers. And then, mamaya, makikita natin kung para saan to or anong purpose nung clip na to kung bakit ito sinama dito. And just my opinion lang naman talaga. Okay, so si Alodia naman, alam naman natin na gamer and isa rito sa mga influencer dito sa Pilipinas. And alam natin si Josh, no, mahilig din talaga to sa gaming, kung kaya't mayroong relation doon sa dalawang character na pinapakita nila dito. Galing, no? Galing. Then si Mimi, no? Yon yung hampas na yon is Butata, no? Isa sa mga kanta ni Pablo. Yung kanta niyang Butata, no? Ganda rin nun. Ganda ng mga lyrics na sinulat na doon. And itong scene na to, ang hirap niyang bigyan ng kahulugan, pero yung nakita ko dito is dahil nga umiingay na, no, sa labas, and alam naman natin na maingay na yung SB19, no. Not only because of sumisikat na sila, but because of their talent and yung passion nila sa craft na ginagawa nila. So lumalawak na ngayon at lumalakas ngayon yung ingay nila, and then naging curious ngayon yung mga tao sa loob ng bahay na nananahimik lang. Especially those people na musically inclined, no? Yung mga mahihilig sa music, katulad nung nandito si Pat and Agnes, no, ng Ben and Ben. Ben and Ben talaga saludo rin sa mga gawang kanta nila. Alam natin na naging fanboy din tong SB19 ng Ben and Ben. Madalas daw nila yung pinapatugtog nung nagtitraining sila, no, sa mga previous documentary. So si Pat and Agnes, membro ng Ben and Ben. So yung scene na to, naging curious sila dun sa sound na naririnig nila sa labas. And then tinignan ngayon nila kung ano nga ba yung ingay na yun, no? So madalas tayo na yun, no? Nung narinig natin yung ingay na yun, ay it's either hindi mo lang pinansin or isa ka sa mga naging fan at naging 18, no? So yun yung input ko sa scenario na to, no? Nakita natin dito kung paano nila iniwasan si Ghost Tracker at hindi nila pinansin. Ganyan sila mag-take ng action sa lahat ng mga struggles and sometimes mga batikos sa kanilang journey. Hindi nila yung pinapansin, no? Talagang focus lang sila sa kanilang goal, no? Yung tipong walang makakapigil sa kanila, no? They are unstoppable, actually. Check lang natin konti, no? Diba, di siya pinansin. Now, in this part, since malawak na yung connection, na-reach na yung mga people, for me, it's also the fandom or the 18. Now, yung connection is secured na, no? Tinetape na ng electrical tape nila, ni Stel, no? So, sinisecure na ngayon nila yung connection, or actually, secured na yung connection, no? So dito yung part na to, tinatakpan talaga nila yung mukha ng politicians, no? So maybe this is something about politics. Alam naman natin sa Pilipinas talagang talamak yung politika, no?
So they are actually trying to overlap those politics by voicing out no yung karatula nila sining ang sandata sa kulturang mapagpalaya no. So that's the voice na pinaglalaban nila at ikinakampanya nila no. Okay. So sa part na to, nagvi-video okay sila no, si Stel and si Maymay. Maymay is another personality influencer na rin no. At kilala din to si Maymay bilang actress. And sa part na ginagawa nila dito, nagvi-video okay sila, ay part na rin to ng kulturang Pinoy kapag meron tayong mga celebration, no? Kapag nagse-celebrate tayo ng birthday, binyag, o kahit ano pang ipinagdiriwang natin, talagang madalas meron tayong video okay. Minsan nga, hindi na tayo nagre-renta no? Meron bumibili na tayo mismo ng mga components para sa bahay natin or just in case meron tayong i-celebrate na birthday sa pamilya natin, meron na tayong naka-ready na equipments for singing, hindi na tayo magre-renta. But in this one, yung equipment na gamit nila is yung nirerentahan, no? Yung hindi na hinuhulugan, dati hinuhulugan niya ng mga 5 piso. Ngayon nirerentahan na yan, no? 24 hours. So, pinapakita dito yung part ng Filipino culture din na talagang makikita mo kapag may madadaanan kang mga nagse-celebrate ng birthday sa mga kapitbahay natin, no? Alright, let's go. And si Sasa Girl, lately ko lang din siya nakilala nung may pinakitang video yung wife ko about sa makeup na nag-trending. Yung may tinetesting siyang something sa kanyang mukha. So, trending talaga yon. Pinakita niya sa akin dahil sobrang funny. Comedian kasi to, si Sasa Girl, no? At kinuha niya ng content yon. So, talagang lap trip. Magaling. Isa rin sa mga magaling na social media personality itong si Sasa Girl, no? Kasi no, parang yung sa mga superheroes, yung mga sumasabog sa likod, ganun yung lakad nila no. Ang angas, parang Voltes 5 talaga yung datingan no. Okay, si Jayat, yung biglang sumama, impersonator to ni Stel, doon talaga siya sumikat. Ang galing din talaga nito ni Jayat actually, no. At nakakatawa din talaga yung mga content niya. Ako si Stel! Katat ka sa akin! Katat ka sa akin. Let's go. And si Vice Ganda. Alam natin, pagka ewan ko kung may Pilipinong hindi nakakakilala kay Vice Ganda. Talagang sikat na sikat to si Vice, no? Hindi lang dito sa Pilipinas. Kilala naman si Vice as an actress, host, comedian, no? Halos lahat na yata, no? All-in-one package talaga to si Vice, no? Kung kaya talagang grabe na nandito talaga siya sa Dungka, no? Talagang pasabog talaga yung ginawa nila, no? Yung movement na ginawa ni Vice dito, no? Yun yung movement na pagka hindi mo sinabi na yung word na dun ka, ganun lang, no? Psst, dun ka, parang ganun. Ang galing no? Let's go. Grabe, ganda ng choreo, no?
Lupit, grabe. So yung part na yun, no, yung naingayan na si Ghost Tracker, yun yung mga reaction ng iba, no, na ayaw sa ingay na ginagawa ng SB19, no. Alam naman natin, hindi naman talaga nawawala yung mga negative comments, mga haters, no. Lagi naman talaga yung nandyan. So, yun yung, kumbaga, pinoportray ni Ghost Record dito na naiingayan siya sa tunog ng SB19. And kita natin dito, patong-patong na yung speakers, no? Yun ngayon yung binubuhat ng mga tao. And for me, yung mga tao na yun, it symbolizes 18 as well, no? Na naging parte sa paglawak ng connection ng SB19 as well as kung paano lumawak din yung ingay, no, ng SB19. So, yung mga taong nagbuhat ng cables, yung mga taong nagbuhat ng speakers, no, I'm not sure, pero for me, parang mga 18 sila, no, sila yung mga 18, mga fan ng SB19 na naging parte kung paano mas lalong nakilala yung SB19 at naging parte kung paano mas naririnig ngayon ng iba pang mga tao yung mga kanta ng SB19. So, that's my insight doon sa part na yun. Napakagaling din or napakaganda nung ginawa nila doon actually. Alright, so yun yung mga napansin ko, no? And again, this is just based on my own personal opinion, no? At wala ako masyadong, or actually wala akong pinanood na iba pang mga reactors or mga nagre-review ng mga kanta nila. So, baka may mali akong mga nasabi, no? I'm open to corrections. Comment nyo na lang kung tama ba yung sinasabi ko or kung mali, no? So, at least, ma-inform din ako, no? So, maraming salamat sa pakikinig kung umabot man kayo dito. And continue to support yung pinaka-music video nila. Panoorin nyo yan ng panoorin, no? Support natin yung mga kanta nila sa lahat ng streaming platforms nila. And kung umabot ka man dito, maraming salamat pumuli. Pahit naman ng subscribe button dyan and notification para maging updated tayo sa mga upcoming videos pa na i-upload. Marami pong salamat sa inyo. Again, this is I'm Nick Gal. God bless you.